Okay, so mabilisan lang no. Reminder tayo sa tax presumptive and transitional input VAT. So actually madali lang talaga i-solve yung mga ganito. And the only thing na sayang is kapag hindi mo alam yung treatment sa mga values na nandito sa problem. So, well, hindi mo masosolve ng maayos. Especially when yung mga numbers are close sa each other, so manghuhula ka, which is sayang. So, kung 2 points or maybe kahit isang puntos, di ba, nakakapanginayang, baka yun lang yung maging dahilan para pumasa ka. So, uh, yeah, reminder tayo. So, there. Ngayon, ang presumptive input VAT is a benefit na nakukuha ng mga producer nitong mga nasa gilid. Sa mami ko pare yung acronym na sikat dito, no? So, sardines, kung producers, ng mga produkto na ito. So, sardines, mackerel, milk, cooking oil, pack instant noodles, refined sugar. So, kung mapapansin mo para sa mga, ano siya, um, yung mga pagkain na para sa, sabihin na natin less privileged, no? So, yun, kailangan, o yun yung gusto kong sabihin, kailangan siya sa mga household. So, kung ito yung mga pinoproduce ng mga business, so meron silang benefit na nakukuha which is called a presumptive input VAT, which is 4%. Yung mga tawag dito, raw materials kasi nitong mga to is basically exempt from VAT. So, kung bibilin mo siya, for example, bibili ka ng like say yung mga ginagamit dito, like say specifically sardines for example, yung mismong what do you call this, isda. Okay, so wala namang VAT yun. So yung mga gagamitin mo dito para gumawa ka dito, wala kang makukuhang input VAT. So what is input VAT? 'Di ba, it's used to lessen yung burden ng output VAT kasi para mas ma-less yung output VAT na babayaran mo eventually, gagamit ka ng input VAT, no? So, kahit na nabili mo siya at walang VAT, okay, bibigyan ka ng input VAT na 4% of that of the value, and then magagamit mo siya to lessen your output VAT. So, ganun yung benefit na makukuha ng mga producers nito. Okay? So, there. Ngayon, dito sa problem natin, ang sinasabi, one more thing, i-explain ko lang din muna yung transitional input VAT. Yung transitional input VAT naman is, yeah, we can say that it's also a benefit, pero parang if-forward lang din naman yung those that are hindi na claim kasi nga from non-VAT going to VAT. Okay? So, magkakaroon siya ng benefit from doon sa mga yung mga inventory niya na hindi naman niya na-claiman ng input VAT. So, ngayon, magba-VAT na siya. Maka-claim niya na yung mga natitira pa niyang inventory with input VAT para ma-reduce niya yung output VAT niya for that first period. Kasi as you can see, si Pacific Harvest Corporation successfully registered as a VAT taxpayer for the first time on January 1 of the current year. So, ganun naman yung effect ng transitional input VAT. Well, the word itself uh, says na it's transitioning from a non-VAT to a VAT taxpayer. So, ganun. Now, the first question is compute the output VAT for the period. So, simple lang. Magkano ba ang nabenta niya? So, total sales of canned products
Yan, net of VAT. So, ibabat pa natin siya. So, also is dapat alam mo rin yung net of VAT and inclusive of VAT na computation. So, for this one, it says net of VAT. Yan na yung amount na i-compute natin ng 12% VAT. So, simply, ang sagot natin dito would be 1.2 multiplied by 12%. Kasi yan yung sales, di ba? At net of VAT siya. If it was, wait lang ha, computing muna natin, 1.2 times 0.12, 144,000. So, yan yung sagot natin dyan. Now, if it was, like say, baguhin natin. So, let's say, ang presentation niya dapat, kung sakaling inclusive of VAT, would be, yan, 1,344 sana siya. Kung 1,344,000. Tama ba? 1.34. Yan. Kung yan sana yung sinabi niya dito instead of 1.2, ang gagawin mo would be 134,400 multiplied by 12 over 1,112 or 112. Yan. Ganyan mo siya if it was inclusive of VAT. So, tingnan natin, marireverse natin to. 1,344 multiplied by 12 divided by 1,112. So, 144,000 pa rin na makukuha natin. Okay? So, ganun yung effect. I hope na nakuha mo yun. Well, I'm sure, alam mo na rin siguro yan. So, there. Compute the allowable transitional input VAT. Iusog ko lang ha. So, compute the allowable transitional input VAT. Ngayon, sa transitional input VAT, ang rule is is lower of 2% of the cost of the inventory na mafo-forward sa pagiging VAT niya, yung mga inventory niya pa na nandoon. So, kung ano man yung cost niya, i-multiply mo siya sa 2%. So, in this problem, we have 2,050, 2,050,000, multiply natin siya ng 2%. Tatandaan mo to, 2%. Okay? Multiply natin yung 2%. Times 0.02. That's 41,000. Okay? Ngayon, huwag mong kakalimutan ito kasi baka na excite ka, merong 41,000 dito sa choices. That's not our correct answer. Kailangan mo kasi i-compare pa yan dun sa actual, no? Actual na binayaran niya na input VAT. Okay? Doon sa mga yon. Although hindi niya na-claim kasi nga hindi siya VAT before, di ba? So, pag binili niya sa VAT seller kasi yan, VAT seller, magkakaroon pa rin siya ng VAT no matter what. So, hindi nga lang niya na-claim into an output VAT. Kasi nga hindi siya VAT registered during those times. So, ang gagawin mo, i-compare mo siya dun sa actual na computed VAT doon sa products na yon, which is 42,000 daw. 42,000. Now, ang rule is whichever is higher. So, ang higher natin dito, lagay ko dito, ang higher natin dito is yung 42,000, which is yun ang pwede niyang i-avail as input VAT. So, ang sagot natin dito for number 2 would be 42,000. So, so far, meron na tayong mga input VAT dito which are 42,000. Yan lang pala. This is output. This is 144,000. So, invest na 144,000 yung babayaran niyang output VAT, maliles na ito dahil makiklaim niya itong input VAT na ito to reduce that amount. So, this is presumptive. This is transitional, itong 42,000. So, move pa tayo kung meron pa mga tinatanong dito. So, compute the presumptive input VAT available to the processor. Okay, ang rule naman natin dito sa presumptive input VAT
is the agricultural products lang na hinalo or naging raw materials nga nung end product. Kasi ito ay canned product, no? Fresh mackerel, yan yung mga ano niya, what do you call this, ingredients niya ba. So ang binigay sa atin dito, ang processor of canned marine products. Okay, so para magawa niyo yung canned marine products, kakailanganin niya ng mackerel or sardines, di ba? So specific kasi yung sinabi sa tax code na ito dapat yung mga i-produce mo. So, sardines, mackerel, milk, cooking oil, packed instant noodles, and refined sugar. So, kung wala yung dyan sa mga yan yung produkto na pinoproduce ni processor, hindi mo makiklaiman ng presumptive input VAT. So, dapat malinaw yon. So, nilagay dito ang pretty obvious if this was a although canned products yung ginagawa niya, if it was not specifically sardines and mackerel, hindi mo siya makiklaiman ng presumptive input VAT. Kung canned beef sana tong problem natin na to, hindi natin bibigyan ng or kukomputan ng presumptive input VAT. So yun yung malinaw dapat. So, i-check mo yung problem. Kung fresh mackerel, sinabi niya yun, that's obvious na kasama siya dito sa mami ko pare, no? Okay, so pwede natin siyang computan ng presumptive input VAT. So, ano ba ang mga, ito yung nakakalito, no? Ano ba yung mga pwede mong computan ng input VAT? Sabi ng tax code, yung mga agricultural products lang. So, hindi niya sinama yung mga isda na ilalagay mo dyan. Although, if you are able to buy it exempt from tax, no, hindi mo siya makiklaiman ng 4% presumptive input VAT. So, dito, sa mga nilista lang dito, ang makukomputan lang natin ng presumptive input VAT ay yung 40,000 na onions, tomatoes, and other natural spices na ginamit niya sa paggawa ng produkto niya. Okay? So, that would be 40,000 multiplied by 4%. So, yon yung nakalagay doon sa taas. 4% ang presumptive input VAT rate natin. So, that would be 1.6K. So, 1.6 ang makukuha niya as pwedeng ibabawas doon sa output VAT niya. So, bilugan ko lang ito kasi kasama ito sa mga input VAT natin later. Okay. For some reason, ayaw niyang magbilog. O yan. So, compute the creditable input VAT from the supplies naman. Okay? So, from the supplies and services. So, kapag nagpo-produce siya, marami siyang kailangan bayaran ng mga expenses or supplies from other suppliers. So, kung meron man siyang supplier na VAT registered din, so magkakaroon yun ng input VAT para sa kanya at pwede niya yon gamitin na pambawas sa output VAT. So, ano ba yung mga ginamit niya dito na aside from this ingredients, no? So, meron siyang ginamit na tin cans and labels daw. Net of VAT. So, pagka net of VAT, kailangan kasi dun sa net, dun sa exclusive of VAT tayo mag-compute, no? Gaya nung ginawa natin sa number 1. So, dun tayo mag-multiply ng whatever rate, no, na gagamitin natin, which is in this case 12% for yung normal na input VAT natin. So there, anong pwede nating computan? That would be, ang specific na tinatanong naman niya is for the supplies and services kasi nakomputan na natin yung iba. So supplies and services, it would be the tin can and labels,
sa packaging and supplies, and meron pang bill from tracking services. So VAT din sila. VAT registered lahat yung mga supplier niya na nandito, no? So ang tinetest lang sa atin dito is yung pag-compute natin ng mga actual VAT na input VAT for these supplies and services. So 90,000, ilista na natin yan. 90,000 isama na natin. Ngayon yung actually pwede na natin computean, no? There are two ways to do this, no? Pwedeng i-net mo muna sila lahat or pwedeng paisa-isa mong computean ng VAT. Okay? So dito pwede na natin siyang computean ng 12%. 90,000 times 0.12, that would be 10.8 na. At yung 16.8, actually yung 16.8 is VAT inclusive. So kailangan i-reduce mo muna natin siya sa exclusive of VAT bago natin i-multiply sa 12%. So or pwede natin gawin yung ginawa natin kanina, which is 16.8 multiplied by 12 over 112. Okay, so 16.8 divided by or multiplied by 12, 16.8 times 12 over 112, that is 1.8. So 1.8 ang VAT niyan. So yung isa naman, yung 5,000, since VAT exclusive naman siya, multiply na natin agad sa 12%. So 5,000 multiplied by 12%, that would be 600. So in total, ang pwede niyang gamiting input VAT dito would be 13,200. Okay? So, pwede mo rin gawin, ilagay ko lang dito, i-reduce mo gaya nung kanina, na sinabi ko, 90,000. Tapos yung 16,800, i-divide mo siya by 1.12 para ma-net off VAT mo siya. That would be 15,000. Tapos, meron ka pang 5,000. So, ang total niyan would be 110. Multiply mo yan ng 12%, pwede rin ganito, you would still get 13,200 na input VAT. Okay? Now, so bilugan natin yung mga pwede natin gamitin pang input VAT, no? So ito, at yung presumptive, tsaka yung transitional. So, number 5, yung last question natin, tinatanong, how much is the VAT payable? So, as I mentioned earlier, yung VAT payable mo, ang starting point mo would be your output VAT, no? So, that is 144,000. Ito siya. Ito. And then, i-reduce mo siya ng mga input VAT na pwede mong pang-reduce. So, in this case, meron tayong minus 42,000. And then minus 1.6, and then minus tayo ng 13,200. Okay, so input VAT yan lahat, and then 144 minus 42,000 minus 1.6 minus 13,200, ang sagot natin ay 87,200. Okay? So number 4, ang sagot natin ay 13,200. Ang number 5 natin would be 87,200. This is your VAT payable, no? So ang highlight lang ng problem na to is yung treatment mo dito sa mga items na binigay sa atin, at yung idea mo, yung knowledge mo about yung presumptive input VAT, which is 4%, and yung transitional input VAT na 2%. So, do not forget, huwag mong kakalimutan na yung 2%, hindi pa yun yung final answer mo. You must compare it with your actual na VAT paid on those inventories. Okay? So, whichever is higher ang kukunin mo. So, ayun lang. Again, sa VAT payable naman, yung starting point mo is your output VAT, and then i-reduce mo siya ng lahat ng pwede mong magamit na input VAT,
and yung net would be your VAT payable for the period. Okay? So, ayun siya. Simple lang yung problem natin. Huwag mo tong kakalimutan at sipagan mo nang mag-solve, no? Mag-solve ka nang mag-solve para ma-practice mo to. Para hindi na siya mawala sa memory mo. Okay? So, be a CPA. Alright? Good luck and mabuhay ka.